Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may isang subscriber ako na nagtanong. Try ko hanapin kung nandito pa siya. Sabi niya, si Retzel Pineda. Ayan, so sabi niya, Madam, okay ba yung pagiging DH sa Hong Kong? So guys, okay na okay maging DH sa Hong Kong. Lalo na yung mga yung iba guys, marami ditong mga domestic helper na mga graduate ng 4 years na course, nurse, teacher. Marami, dalawa sa kaibigan ko yung teacher, tas nandito sila sa Hong Kong. Pero umuwi na sila kasi minala sila sa amo. So yung bago na umuwi, graduate yun sa kaso, hindi ata siya nakapasa pa ng ng exam. So nag-ano muna siya dito, nagtrabaho siya. Tapos dito niya naranasan na kumain ng palaka, pinirito na palaka. So nag-ano kasi siya, nagba-vlog ba, tapos biglang nag-post na ng video na kumakain siya ng kanin, tapos yung ulam niya 2 piraso ng palaka, tapos may mga subscriber or may mga followers siya na nagsabi na, ano yan, be, palaka? So, syempre sa amin sa Sipalay, konti lang yung kumakain ng palaka, as in, siguro mabilang mo lang. Siguro mga wala pa sa 10 yung kumakain ng palaka, tsaka yung palaka na kinakain yung baki, yung malinis. Yung kinakain nila dito, yung nakikita natin sa gabi, sa daan, yung yung magaspang yung balat. Yung kinakain nila doon is yung baki, yung yung madulas, yung makinis yung balat. Etong nandito na binibenta sa Hong Kong, yung magaspang, yung palaka talaga natin. So, sabi sa kanya, be, ano yung kinakain mo palaka? Siguro, hindi niya na nakaya kasi pumayat siya ng pumayat. Kung payat siya sa Pinas, mas butot balat na siya. Yun, umuwi siya. And hindi ko alam kung anong future niya ngayon. Basta umuwi siya. Siguro, nakabawi din naman siya kasi tumagal din siya dito ng mga ilang buwan. Hindi siya umabot ng taon. Siguro mga 8 months, 6 months lang siya dito sa Hong Kong. So, naikot niya lang. At least, diba, libre yung pamamasyal mo dito sa Hong Kong. Nagalaan mo yung mga magagandang lugar kasi ang dami ng mga taga-Pilipinas na gustong pumasyal na Hong Kong as tourist. Maraming mga na-offload, ganyan. So, kung nandito ka na, advantage na din yun kasi maikot mo yung Hong Kong. So, ako, sobra pa sa 50 na mga destination dito sa Hong Kong yung napuntahan ko na dagat, bundok, city, ganyan. So, binilang ko lahat kasi nag-ano ako ng 50, sobra yung napuntahan ko na. So, maganda pa magtrabaho sa Hong Kong. Pag sinwerte ka guys, maganda siya magtrabaho kasi bukod sa malaki yung sahod dito namin, kahit sabihin mo hindi ganun kalaki compare sa iba, pero ang lapit niya lang sa Pilipinas, anytime pwede kang makauwi. So yun yung advantage doon. Kung may namatayan kayo or ganyan, makiusap ka lang sa amo mo, papayagan ka. So lalo yung mga taga Maynila at mga bandang Luzon, ang hayahay ng nila kasi anytime umuwi sila, hindi masyado magastos. So kami na taga Negros or kami na taga Visayas or Mindanao, kailangan muna namin mag-ipon kasi nga aside sa pagdating namin sa Maynila, sasakay pa uli kami ng another na eroplano. So marami pang ako pagsakay ko ng eroplano mula Hong Kong pa Manila, sasakay uli ako ng another eroplano hanggang Negros. Tapos sasakay uli ako ng van. Ayan. So pagkatas niyan, sasakay uli ako ng bus. And yung bus is inaabot ng 7 hours yung biyahe, 6 to 7 hours. Ayan, depende. Ako nung nakaraan, dumaan ako ng Kandune, sumakay kami alas 10, nakarating kami ng bahay alas 6. So, nag-antay pa kasi kami ng another bus papuntang Sipalay. So, ayun, maano siya magtrabaho dito, pantay yung batas dito guys, so hindi ka matatakot, pero depende lang talaga sa'yo kung isusumbong mo yung amo mo, kasi marami sa mga amo dito yung kuripot, pero pag natsambahan mo yung amo na galante, mapagbigay, ay busog-lusog ka, ganyan. So sa una lang naman mahirap yung trabaho dito, sa una pumapayat yung mga katulong, pero nag-a-adjust, marami na ditong mga Pinay or mga Filipino na dito na nag-senior citizen. Ayan, so kaysa sa umuwi ng Pinas walang pera, so inano na lang nila dito sa Hong Kong. Dito na lang sila umano sa Hong Kong, tumambay or dito na nagtrabaho as long as okay pa sa kanila yung trabaho, kaya pa. Yung mga trabaho kasi dito hindi naman mabibigat, non-stop lang yung trabaho, pero hindi siya ganun kabigat. Ang mabigat lang siguro pag matatanda yung amo mo kasi nga pagbuhatin ka ng mga bigas,
o kaya kung ano-ano. Sa akin walang ganun. Yung amo ko pang babaeng namamalengke, kawawa yan siya pag uwi kasi minsan masakit yung dito niya kasi kakabit-bit ng gulay, kung ano-ano. So ayaw niya rin ako yung mamalengke kasi kung ano lang yung makita ko dyan, yun yung bibilhin ko. Ayaw niya ng ganun, gusto niya fresh. Ayan, ayaw niya ng mga mumurahin ng mga pagkain, gusto niya mamahalin. So bahala ka dyan, ikaw mamalengke, gusto mo yan next, dito sa Hong Kong, pantay yung batas, kaya maganda magtrabaho sa Hong Kong pag naswertehan pa. Pag minalas ka lang naman, yun, hindi mo pa nabawi yung sahod mo or yung nagastos mo, pauwiin ka na ng amo mo, yun yung mahirap. Pero dito guys, pwede kang sumuko kung ayaw mo na sa ugali nila, kung hindi mo kaya yung trabaho, pwede kang mag 1 month notice, kaya pwede kang makauwi, pwede kang lumayas dito anytime. Ayan. So, walang pipigil sa'yo. Unlike doon sa Middle East, tsatsagain mo talaga, titiisin mo hanggang matapos mo yung kontrata mo. Pwede naman magpasauli ka sa agency, pero another na naman 2 years, yung pagka nakakuha ka ng panibagong amo, start ka uli ng 2 years. So, ganun. Hindi dito katulad sa Hong Kong. So, kung gusto mong umuwi, anytime, pwede kang umuwi. Tsaka, dito is may day off kami. Yung sa Middle East kasi kahit sabihin mong ni-require na ng gobyerno natin na mag-day off yung mga Pinay doon, umuoo lang yung mga employer pero hindi nila pinapa-day off yung mga katulong. Swerte na lang yung ibang mga katulong doon na binibigyan ng day off ng amo pero karamihan is wala. So natsagaan ng kapatid ko doon yung almost 3 years na wala siyang day off, non-stop trabaho. So ayun, ngayon bumabawi siya, nagpapahinga siya doon sa bahay. Hindi rin naman pahinga kasi ang dami niya ring trabaho. So, ayan, okay lang naman dito sa Hong Kong. Tsaka, sabi nila mahal daw yung mga bilihin. Pero para sa akin, okay lang. Nung una na mamahalan ako, lalo yung tinapay. Kasi yung tig 5 piso natin na tinapay dyan, dito sa Hong Kong is 28 pesos na yon. Sa Pinas, 5 peso lang. So, yun yung Kaya nung una, i-convert ko muna yung sahod ko, tapos bibili ako, convert ko muna, magkano to, ganyan. So, ngayon, hindi ko na ginaganon kasi deserve naman natin. And ngayon, nag-iipon uli ako ng mga kakailanganin sa pagpabox kasi nga, mag-for good na. So, kailangan maasikaso na or mauwi ko na to. Marami pa kasi akong mga winter clothes dito. Marami pa akong damit. Nakakahinayang. Nung nakaraan na pa-box ko guys, 2 years ago, yung unang pa-box ko, marami akong mga damit doon na mga, magaganda din. Kasi sa Pinas, trabaho din ako 1 week sa isang linggo, isang beses lang yung yung day off ko. Tas hindi naman ako lumalabas sa day off ko kasi nga, tumatambay lang ako sa bahay. Kasi nasa labas na ako, nasa mall na ako ng 6 days gusto ko ng pahinga. So, hindi ko nagagamit yung mga damit ko. Binitbit ko dito sa Hong Kong yung iba. Tapos pinadala ko sa Pinas. Hindi ko na mahanap. Pinamigay ata ng mama ko. Wala sa bahay. Wala. Pinamigay niya yung mga damit ko. Kaya, kailangan ko uling mag-ipon ngayon. So, meron naman ako doon. Binenta ko din yung iba kong mga damit. Lalo yung mga matitino pa na mga ukay-ukay na damit. So, binili ko dito ng 70 pesos yung pantalon. Tapos, binenta ko ng 150. So, mabenta sa akin yung pantalon. So, yun. Lalo yung mga uso ngayon. Tapos, nakikita ko sa And ito, nabili ko to siya sa sa Ukay. Gio yung brand or Go. Ayan. So, ayan. Short siya na na parang palda. So, itong bra, ito yung gusto ko na bra kasi gantong lahat ng bra yung amo ko. Pero, wala ako. And ang mahal pag binili mo siya sa Uniqlo, nasa 99 Hong Kong dollar siya. Nabili ko lang siya ng 10 Hong Kong dollar sa Ukay. Hindi siya Ukay kasi bago siya. Hindi ko lang alam, baka hindi magkasya to sa may-ari. So, 3 yung nandoon, nakatupi. Ayan. 3 siya. So, isang ganto. Ito yung uso na bra dito sa Hong Kong. Kasi nga, walang wired and maganda siya. Ayan. So, 3 yung nabili ko, 2 itim. Puro Gio yung brand. Puro Gio yung nakuha ko. Ayan. So, ayan. Kasi yung bra ko puro Avon. Walang foam yung bra ko, puro lang talaga yan, as in flat tops. Ayan, so sabi ko, paano ako gagala pag yung mga bra ko puro ganyan, hindi man lang maano yung dede ko. So,
kung sa mga damit, mura dito sa Hong Kong, mura magpa-box, mura ganyan. Ang ano lang dito, swertihan lang talaga sa amo. Pag sinwerte ka sa amo, sinasabi ko sa inyo, lalo yung mga basurahan dito, tapos naghahunting kayo, dito sa may Namchong, merong ano dyan, building na ang daming basura ng mga furniture, ganyan-ganyan, o kung ano, tinatapon nila. So, maraming nagbabasura dyan. Pero, nanghihinayang ako kasi may mga cabinet na ang gaganda pa, mga mesa, ganyan. So, hindi mo mauwi-uwi. So, kagabi, nakakita ako ng sa basurahan yung malaking unan, dalawang pareho sila, parehong size, parehong malaki siya, yung pwede mo siyang ano, basta sobrang ganda niya, kaso wala akong malagyan dito, ano siya yung, ay sobrang ganda, hindi ko ma-explain, talagang tinitignan ko, nag-aalangan ako, damputin ko sana yung puti na lang muna, kaso gusto ko dalawa hanggang sa give up ko na, kasi wala akong maanuhan dito sa bahay, wala akong mapagtabihan. So yun yung ginagawa ko ngayon, lalo bago ako umuwi is magcha-Chinese New Year pa. So maraming tapon yan. So inaabangan ko yung basurahan namin doon sa labas kasi ano yan dito sa may flat lang namin, maraming mga tinatapon. So pag naswertehan ka dito, marami kang sideline dito. Kung gusto nyo magpakilo ng mga basura na plastic, na dito sa Shamshoy po, may nakita ako yung green Shamshoy po. Medyo mahal yung kuhanan nila dyan kaysa doon sa machine na hinuhulog-hulog. So, doon nagpapakilo yung amo ko. So, sabi ko sa sarili ko, yan yung magiging sideline ko din pagka wala na talaga. So, yung Facebook ko ngayon, congrats to myself, may kita na ako doon. So, naka $5 na ako ngayong buwan pa lang. Every time na mag-post ako ng picture, ng video, kahit sulat lang, or ano lang dyan, text lang, may pera na pumapasok sa akin. So, ang swerte, nakakatuwa yung Facebook ko, na siya na 6.2 na yung followers niya. Ngayon lang siya kumikita. So, sinisipagan ko ngayon yung pagpo-post sa Facebook. And ganun din naman dito sa YouTube. Kasi dito sa YouTube, kahit hindi ako mag-upload guys, araw-araw meron akong minsan $3 or $2. Mas malaki nga yung kita dito sa YouTube kaysa sa Facebook. Sa Facebook, ang tagal ko pakitain ng $1. Siguro mga 4 na post ako niya na picture or 5 bago ako maka $1. Dito sa YouTube, kahit hindi ako mag-upload, yung mga luma ko na video, may mga nagmamarathon dyan ng mga ng mga subscriber ko. So, marami akong yung mga $3, ganyan. So, lalo dati, umabot ng $6 yung isang araw ko, nung sobrang sipag ko pa nung bago ako dito sa Hong Kong. Ngayon, medyo kalma lang, ganun lang yung ginagawa ko sa buhay. Kasi nga, nakakapagod, and minsan mawawalan ka ng iko-content. Kaya, yun yung kailangan i-maintain mo lang. Hindi mo masyado, kasi dati na-stress ako, yung nadidepress ako kapag wala akong ma-upload, parang buong araw akong malungkot, masama yung loob ko kasi hindi ako nakapag-upload. So ngayon, kinakalmahan ko lang. Pag walang upload, sabihin ko na mamaya, maggagawa uli ako ng video. So, try nyo yung luck nyo dito sa Hong Kong. Hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. And dati nainggit lang ako sa mga kaibigan ko na nauna dito sa Hong Kong kasi nga nahuli ako kasi kailangan pang operahan yung dede ko kasi may bukol. So, nainggit ako sa kanila, lalo yung sa mga picture nila. So, sabi ko sa sarili ko, lalo yung iba-iba sila ng kulay ng sapatos. Kasi sa Pinas, ang hirap ko makabili ng sapatos. Favorite ko yung sapatos. Masaya na ako pag may isa akong pares ng Adidas na sapatos. Ano pa yan? Sa 13 month ko pa kukunin yung pambili niyan. So, pagdating tas yung mga kaibigan ko, kada day off, minsan may 3 or 4 sila na pair ng sapatos. So, sabi ko, hala, nakakainggit. Ang gaganda ng sapatos nila, ang gaganda ng damit, ganyan. Tapos, ang gaganda ng picture. Sabi ko, sana ako din. So, nung pagdating ko talaga dito sa Hong Kong, nakailang sapatos. Siguro nakaano na ako. 6 na sapatos na ako dito. So, pinamigay ko sa ate ko, sa kapatid ko, yan. Yung bago pa yung isa kong sapatos, binigay ko. Dito sa Hong Kong, mabibili mo yung gusto mo. Makakapag-enjoy ka anytime. Ayan. So, maraming mga dito, kaya hindi ka mahu-homesick. So, piliin mo lang yung maging kaibigan mo kasi hindi lahat ng kaibigan dito is totoo. Yun lang. Kasi marami dito na kinaibigan ka dahil gusto nilang mangutang sa bangko and gusto ka nilang, yung ipagamit nila yung pangalan. Meron akong nakaraan, kasabay kami na tumatambay kasi nagpipick up kami sa school bus. So, nakaupo kami doon sa may B-Walk. And sabi niya, Day, mangungutang ka, Day? Sabi niya ganun. Hindi pa ako nung nag-renew. Sabi ko, hindi ko lang alam, te. Sabi niya, kung mangutang ka, Day, isama mo yung sakin.
bayaran na lang kita kay kada araw naman ako nang dito. So, bayaran kita every month, ganyan. Kasi natatakot ako na na mangutang kasi baka ma-terminate ako ng amo ko ba, Ilonggo, taga Mindanao. Sabi ko, hindi ko pa alam te, sabi ko ganun kasi ngayon wala akong utang, ayokong mangutang. Tapos, ilang lang, hindi na nagpakita, hindi na pala dyan nagpipick up. So, yun yung mahirap. Kaya kailangan, kahit kaibigan, know your limits. Ayan. So, yung mga ganon, red flag yan, yung mga kaibiganin ka tapos anuhin ka na mangutang. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.